Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Pagkalipas ng 1 oras, sabi ni Huali, Bibi, samahan mo si Mr. Wu sa hapagkainan. Kumikinang sa sarap ang mga pagkain habang may ilang upos ng sigarilyo sa ashtray. Sabi ni Wu Chen, Miss Hua, mahusay ka pala sa kusina. Pinaghirapan mo talaga ito. Sabi ni Hua Bei, ate, may iminungkahing bagong produkto si Mr. Wu at sa tingin ko, ang ganda ng ideya. Dagdag ni Wu Chen, pero isa sa mga sangkap ay sobrang bihira at kailangan mo, Miss Hua, na bumisita sa lingnan para makipagkasundo sa supplier. Sagot ni Huali, ha? Sige, ayos lang. Pagkalipas ng 1 oras kakatapos lang maligo ni Wu Chen at sinabi, Darling, may ginawa ako. Sana huwag kang magalit, ha? Tumalikod si Liruobing at sinabing, sino ang babaeng buntis? Mahigpit siyang yakap ni Wu Chen at sinabing, ano bang sinasabi mo? Paano mangyayari yon? Binigyan ko lang ng proposal ang Yobili, at kung magiging maayos ang lahat, makakapag-expand sila agad. Sabi ni Liruobing, o hindi pala yon ang akala ko. Sa ganung kaso, hindi mo na kailangang i-report pa sa akin yan, darling. Masarap sa pakiramdam na may malakas na kakumpetensya na humahabol sa akin, kahit pa malampasan nila ako, matutuwa pa rin ako. Dahil kung ako lang ang nasa itaas, masyadong magiging boring ang industriyang ito. Wu Chen ay naamoy ang bundok sa harapan niya at nagsabi, gustong-gusto ko talaga ang ganitong panig mo, darling. Hayaan mong makuha talaga kita ng ilang. Habang naramdaman ni Liruobing ang isang maliit na bagay sa likod niya, sinabi niya, ikaw talaga ang likot mo. Kinabukasan lumapit ang isang babae kay Wu Chen at sinabi, Mr. Wu, ako po ay kinatawan mula sa E-City Nanzhang Golden Silkworm Breeding Cooperative. Wala pong balita sa presidente namin sa ngayon, kaya ako na lang muna ang makikipagpulong sa inyo. Sa kasamaang palad, mukhang hindi natin maipagpapatuloy ang usapan niyo ngayon. Sabi ni Wu Chen, ano ang nangyari? Kagabi lang ay nagkausap pa kami ni Presidente Miao. Sumagot ang babae, ako rin po, pero pagkatapos noon, bigla na lang siyang nawala. Mr. Wu, mas mabuting bumalik muna kayo ng kasama niyo. Kapag natunton na po namin si Mr. Miao, agad po namin kayong kukontakin. Sagot na rin po ng kooperatiba ang pamasahin nyo pabalik. Sabi ni Wu Chen, hindi na kailangang formal pa. Sa pagkakakilala ko kay Presidente Miao, isa siyang maaasahan at laging nasa oras. At dahil nandito na rin kami, sasama na ako sa inyo sa kooperatiba para silipin ang sitwasyon. Pagkalipas ng kalahating oras sabi ng asawa ni Presidente Miao, umuwi si Presidente Miao kahapon pero sinundo siya agad ng isang kotse. Simula noon, wala nang balita tungkol sa kanya. Hindi pa siya maaring ipablotter dahil hindi pa lumilipas ang 24 na oras, pero sobrang nag-aalala na ako. Sabi ni Wu Chen, huwag kayong mag-alala, Miao. Lahat ng taong nakikisalamuha sa iba ay laging may naiiwang bakas. May ilang koneksyon ako, susubukan kong hanapin siya. Nagpadala ng mensahe si Ahuang, ako ito, si Wu Chen. Natunton ko na siya. Nasa isang abandonadong pabrika sa labas ng E-City. Ipapadala ko ang lokasyon. Sabi ni Wu Chen, Miss Hua, samahan mo muna si Gina ngayong gabi. Ako na ang bahala kay Presidente Miao. Sabi ni Huali, pwede ba akong sumama sa'yo, Mr. Wu? Baka makatulong ako. Sagot ni Wu Chen, hintayin mo na lang ako. Hindi ito magtatagal. Sabi ni Huali, sige. Mag-ingat ka. Sa ibang tagpo bugbog na si Presidente Miao. Sabi ni Lost Uncle Ding, Miao, huwag ka nang makulit. Ngayon, ibebenta mo ang kooperatiba, gusto mo man o hindi. Sagot ni Presidente Miao, Boss, masyadong mababa ang alok ninyo. Sabi ni Lost Uncle Ding, 6 na milyon ang alok ko. Huwag mo akong piliting dumumi ng kamay, kundi wala ka nang makukuhang halaga. Sabay sampal niya kay Presidente Miao. Dura si Presidente Miao sa sahig at sumigaw, hindi, boss. Nagpatuloy si Lost Uncle Ding, ano ba ang napagkasunduan natin noon? Hindi ba't sa akin mo lang dapat ibenta lahat ng silk at cocoons? Tapos ngayon sasabihin mong may mas mataas na alok? Kung gusto nilang makipag-usap, sa akin sila dapat dumaan. Niloloko mo ako sa likod ko. Wala nang makikipaglaro ngayon. Biglang sinipa ni Wu Chen ang pinto at pumasok. Sabi niya, ipinapayo ko sa inyo na huwag niyong saktan si Presidente Miao. Tanong ni Lost Uncle Ding, sino ka? Ang kapal ng mukha mong... Sige, tirahin siya. May lalaking nakasando na sumugod at sumigaw, ha, sabay suntok kay Wu Chen.
Sinipa ni Wu Chen ang lalaki at lumipad ito. Sa kanya binigyan ng uppercut ang isa pa na tumama sa kisam. May isang lalaking napabulong, anong klaseng lakas ito? Sino ba talaga tong taong to? Lumingon si Wu Chen kay Presidente Miao. Presidente Miao, ako na ang bahala sa usapin ng kooperatiba. Magpahinga ka muna. Sabay niyang kalas sa tali si Miao. Dagdag pa ni Wu Chen, habang papunta ako rito, nalaman ko na ang buong kwento mo. Mag-usap tayo. Tumawa ng pailalim si Lost Uncle Ding, mag-usap. Anong mapag-usapan natin? Umupo si Wu Chen at sinabi, pinaghirapan mong magpatayo ng mga pabrika na ngayon ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Sa karaniwang pamantayan, matagumpay ka na. Sumigaw si Lost Uncle Ding, karaniwan. Anong alam mo? Sumagot si Wu Chen, hindi ka naman talaga karaniwang. Gaya ng sabi ko, nalaman ko na ang lahat tungkol sa'yo, kasama na ang pinanggalingan mong ayaw mong pag-usapan. Isa kang direktang inapo ng pamilya Ding. Ang lolo mo at ang lolo ni Ding Ruilong ay magkadugo. Sa ganung kaso, dapat tinatawag ka ni Ding Ruilong na uncle. Namawis si Lost Uncle Ding at sinabing, Pipa paano mo nalaman yon? Habang sumasakit ang ulo niya, tinitigan siya ng seryoso ni Wu Chen at nagsimulang ikwento ang nakaraan, kung paanong ang ama ni Lost Uncle Ding ay nagkaroon ng kabit at pinagtabuyan ni Lolo Ding. Patuloy si Wu Chen sa pagbira gamit ang katotohanan. Sabi niya, nang araw na yon, malubhang nasugatan ang mga magulang mo sa pag-atake, dahil lang sa isang pag-ibig, sumigaw si Lost Uncle Ding, tama na. Tama na. Ngunit nagpatuloy si Wu Chen, ngayon, ikaw ay lumalakad sa parehong landas ng tiyuhin mo. Sigaw ni Lost Uncle Ding, paano mo ako maihahambing sa hayop na yon? Hindi mo naintindihan. 30 taon ng pagsusumikap, 1 bilyon pa lang ang naipon. Sa ganitong bilis, kailan pa ako makakaabot sa antas ng tunay na big-time na negosyante? Wu Chen ay nagsabi, gusto mong maging isang nangungunang negosyante para patunayan sa tiyuhin mong ikaw ang tunay na tagapagmana ng pangalang Ding. At sa huli, pagsisihan niya ang lahat ng ginawa niya noon? Iyon ba ang dahilan kung bakit mo ipinahamak si Tu Pengcheng at pinilit si Presidente Miao na ibenta ang kooperatiba sa sobrang baba ng halaga? Lost Uncle Ding ay gumisi, dele. Ang pamilya Tu. Isang Feng Shui master lang yan, tapos pinapakialaman mo pa. Sino ka ba talaga? Dagdag pa niya, may kaunting kasaysayan kami ng pamilya Tu. Ang mga usapin nila, ako ang dapat humawak. Ile, ang pagkakasalubong ng pamilya Tu sa akin ay parang mausok na swerte mula sa libingan ng mga ninuno nila. Utang nila sa akin ang lahat. Ako ang nagdala ng teknik nila sa ibang bansa noong walang nakakaintindi nito, nagtayo ng mga klinikang iginagalang, at nagtatag ng tradisyonal na mga serbisyo para sa kalusugan at kagandahan. Ngayon, kumikita sila ng 10 bilyon kada taon dahil sa akin. Plano ko pang ang magdagdag ng 2 linya ng produkto. Kahit pa may halong panlilin lang, ano ngayon? Wu Chen ay sumagot, ang mga turo ng pamilya Tu ay batay sa sinaunang karunungan. Siyempre, hindi nila sisirain ang sariling reputasyon para sa'yo. Lost Uncle Ding ay mutter, hindi kumikita. May problema siguro sa utak nila. Tanong ni Wu Chen, at ang Golden Silkworm Mulberry Cooperative. Sabi ni Lost Uncle Ding, kung hindi dahil sa mungkahi kong magtatag ng kooperatiba, makakarating ba sa ganitong antas ang maliliit na pamilyang nag-aalaga ng gintong silkworms? Pero nangako si Matandang Ding na ako ang may priority sa pagbili, tapos umatras siya sa huling sandali. Sabay harap niya, galit na sigaw, Matandang Ding, magpaliwanag. Presidente Miao ay nagsabi, sinabi ni Mr. Wu na gusto niya ng Golden Silkworm Cocoons at mas mataas ang alok niya, kaya natural na mas gusto ng mga taga-baryo na makipagtrabaho sa kanya. Wu Chen ay sumagot, Presidente Miao, kailangan ko man ng supply, hindi ko naman kukunin ang buong ani ng inyong nayon. Presidente Miao ay nagsabi, tama, nagpadalos-dalos kami. Lost Uncle Ding ay umungol, kita mo. Ganyan talaga ang likas na ugali ng tao. Bigyan mo ng mukha tapos sasampalin ka. Wu Chen ay nagsabi, baka nga may pagkukulang si Presidente Miao, pero sobra na ang ginagawa mo. Pwede namang kalkulahin ang multa sa paglabag sa kontrata. Pero isama rin natin ang kabayaran sa pagkamatay ni Tu Pengcheng. Lost Uncle Ding ay nanunuya, sige, mas malaki kamao mo, bahala ka na. Wu Chen ay nagdeklara, kahit pa gusto mong makuha muli ang pamilyang Ding, tandaan mo ito, ang pamilyang Ding, wawasakin ko yan.
Imbes na kumapit sa mabahong apelyidong Ding, bakit hindi mo gamitin ang talento mo para likhain ang sarili mong daan tungo sa marangyang? Pagkaraan ng ilang sandali, sa kotse ni Wu Chen, Presidente Miao ay nagsabi, "Salamat po, Mr. Wu. Nabulag kami ng kasakiman at nauwi sa ganitong kapahamakan. Nakakahiya." Wu Chen ay sumagot, "Baka nga hindi pa ito masama. Kung napunta sa kanya ang kooperatiba, malamang hindi naging maayos ang trabaho niyo. Lumapit ba kayo sa kanya dahil kulang sa pondo?" Presidente Miao ay nagpaliwanag, "Noon, kanya-kanyang hanapbuhay lang kami, hirap kumita. Ngayon na lumawak na ang operasyon ng kooperatiba, nag-list kami ng mga bundok sa paligid kaya medyo kapos na sa pondo." Wu Chen ay nagsabi, "Sige. Mag-i-invest ako sa kooperatiba nyo. Siguraduhin lang na ibibigay nyo sa akin ang pinakamainam na batch ng silkworm cocoons." Presidente Miao ay nagsabi, "Salamat po, salamat talaga. Habang may suporta kami mula kay Mr. Wu, magtatrabaho na lang kami ng maayos." Tumawag si Wu Chen kay Wu Yurong, "Sister Rong, ang tagal na mula noong huli kong marinig ang boses mo." Wu Yurong ay sumagot, "Tigilan mo ang pambobola sa telepono. Bumalik ka na agad dito, ikaw na malikot, may mahalagang bagay." Wu Chen ay nag-isip, balak ko pa sanang bumisita sa pamilya Tu dahil malapit lang, pero mukhang kailangang ipagpaliban muna. Makalipas ang kalahating araw, Wu Chen ay nagsabi, "Sister Rong, nandito na ako." Wu Yurong ay biglang yumakap kay Wu Chen at nagsabi, "Munting asawa ko, sobrang na-miss kita. Gusto kitang sagasaan ng halik." Wu Chen ay yumakap pabalik, hinawakan ang malambot niyang balakang. Ang salitang iyan, hindi bagay sa King Sister Rong. "Kung ganon, tara na Wu Yurong ay sumabat, "Tigil muna. Kahit masaya akong ako lang ang tinitingnan mo, may bisita tayo ngayon sa bahay." Wu Chen ay nagsabi, "Ha? Ikatlong ginang. Kumusta ang paggaling mo?" Ikatlong ginang Kinger ay nagsabi, "Devi. Iniwan mo akong parang walang halaga sa Tokyo, tapos ngayon, hindi mo pa ako pinapansin." Wu Chen ay sumagot, "Paanong hindi? Hindi ko inakala na makikita ko si ikatlong ginang sa bahay ni Sister Rong." Kinger ay ngumiti, talagang palaban sa salita. Wu Yurong ay nagsabi, "Nang wala ka pa, kaya ko pang tiisin. Pero mayong nandito ka na, hindi ko na kaya. Ikatlong ginang, hindi ka naman mahiyain, paano kung Kinger ay sumagot, "Kung ibang tao pa yan, huwag na lang umasa." Naguluhan si Wu Chen at nag-isip, pero kung si Wu Chen baka pagbigyan ko. Ha? Habang nakatingin siya sa magandang tanawin. Ilang sandali pa, Wu Yurong ay nagsabi, "Munting asawa, ang galing mo talaga." Kinger ay sumigaw, "Wu Chen." Wu Yurong ay tumugon, "Gusto ko lang na manatili ka sa tabi ko habang buhay." Kinger ay nagsabi, "Bilis, ako rin." 2 oras ang lumipas, tinanong ni Wu Chen, "Sister Rong, ikatlong ginang, ano ba talaga ang napaka-urgent kaya pinabalik niyo ako agad?" Sagot ni Wu Yurong, "Matapos ayusin ang gulo sa pamilya, ang proyekto sa gitnang silangan ay ngayon pinamumunuan ng pamilya Liu. Sa wakas, natapos na ang kasunduan ng 4 na pamilya. Ngunit sa kasamaang palad, ang prinsipe na kapartner ng pamilya Liu, yung nagtatrabaho kasama ang ikatlong binatang tagapagmana, ay dati akong niligawan. Tinanggihan ko siya, at ngayong nakita niya akong kasali sa proyekto, ginugulo niya ang lahat at sinisira ang mga plano." Tinanong ni Wu Chen, "Ganun kagrabe?" Sagot ni ikatlong ginang Kinger, "Mas malala pa. Ngayon, pati asawa ko ay binubuli na nila doon." "Wu Chen, kailangan mong tulungan siya." Sabi ni Wu Chen, "Kung pupunta ako roon, kailangan kong maghanda." Dagdag ni Wu Yurong, "Kung kailangan, sasama ako sayo." Sabi ni Kinger, "Ay, inaabangan ko kung anong kalokohan ang gagawin mo ngayon." 2 araw pagkatapos, sa paliparan ng Riyadh, Saudi Arabia, isang Arabong lalaki ang nagsabi, "Mr. Wu, sa wakas nandito ka na. Ang game development ay nasa huling bahagi na, at sumasakit na ang ulo ko." Sagot ni Wu Chen, "Maayos ang trabaho ng team sa game center. Mataas na ang completion rate." Tinanong ng isang tech guy, "Boss, marami pa bang kailangang baguhin?" Sabi ng kasama niya, "Kailan ba kami makakapagpahinga at makakauwi?" Sagot ni Wu Chen, "Malapit na. Kailangan lang nating tapusin ang bagong player guide, ayusin ang hidden levels, ayusin ang mga problema sa air wall collision, i-improve ang line ng bosses, patatagin ang frame rate, ayusin ang lighting bugs, i-adapt ang sound effects at music, at baguhin ang pre-input settings." Napasigaw ang tech guy, "Ahaha, ang dami pa pala. Aabutin pa kaya kami sa release date?" Sabi ni Wu Chen, "Maliit na bagay lang yan.
Magtiwala kayo, magiging sulit lahat ng pagod ninyo. Sagot ng lalaki, para kang si Lord Lu, puro magagandang pangako. Sabi ni Wu Chen, ay hindi. Lord Lu, dalhin mo na ang larawan. Binuksan ng Arabong lalaki ang isang maleta na puno ng pera. Sabi ni Wu Chen, ang 10 milyong cash bonus na ito ay para matapos ang laro at mailunsad sa oras. Kapag naging matagumpay, may dagdag pa kayong bonus. Magtiyaga pa kayo ng 10 araw, tapos pwede na kayong maglibot sa sinaunang kabihasnan ng Babylon. Sigawan ang tech team, ang galing mo, boss. Huwag ka nang magsalita, boss. Kaya ko pang lumaban. Oh! 10 araw ang lumipas, araw ng paglulunsad ng larong Brain Ready, uning sabi ng Arabong lalaki, ngayon lang ako kinabahan ng ganito habang nakatingin sa computer at sa mga papasok na datos. Mr. Wu, mas nakakakaba pa ito kaysa sa Rumble. Sabi ni Shuinen Zuzhuo, ang theme song ng laro ay minahal ng mga manlalaro sa buong mundo. Wu Chen, kamangha-mangha ka talaga. Sabi ni Peng Wei, sa unang araw pa lang, 5 milyong kopya ang naibenta sa Steam, 800,000 sa PlayStation platform, at 500,000 sa mga lokal na platform. Sigaw ng Arabong lalaki, umabot ng 1 bilyon at 800 milyon ang kita sa unang araw. Simula pa lang ito. Sa susunod na buwan, lalo lang tataas ang kasikatan ng laro. Hihigit pa ito sa inaasahan mo, Lord Lu. Isip ni Wu Chen, tagumpay ang laro. Ngayong may momentum na tayo, panahon na para makipagkita sa prinsipe ng Qatar. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.